skills. Ito yung mga abilidad mo na matututunan mo during the process na gustong-gusto mo yung isang bagay at decidido kang gawin. At kailangan mo matuto kasi gustong mong or yun ang paraan mo para matuto ka. At meron tayong dalawang tinatawag na skills. Yung hard skills, ito yung job-related analysis and abilities na kailangan natin i-perform effectively. Or ito yung mga tasks na binibigay sa atin para magkaroon tayo ng resulta sa kailangan nating i-execute na trabaho. Katulad na lang ng sa pagiging secretary, yun yung mga skills na job related, yun yung mga directly reasons kung bakit may natatapos na trabaho. Yung soft skills naman, ito yung skills na non-technical. Ito yung kung paano mo tinatrabaho at ini-interact mo yung iba. At merong mga skills na kailangan natin matutunan sa soft skills. Merong pitong bagay or skills na pwede nating matutunan sa soft skills. Yung isa, yung una, communication, para maging effective tayo sa ginagawa natin. Kailangan natin magkaroon ng proper communication dahil sa pakikipag-usap, malalaman natin yung task natin, kung paano natin siya gagawin at kung saan, kung sino yung kasama natin, sino yung mga kailangan nating tao, at isa yan sa mga kailangan natin na matutunan sa atin para magkaroon tayo ng soft skills. At kailangan i-practice natin yung pag-communicate sa iba, at yun yung importante. Kung ano ba yung estado mo na sa ngayon sa pagkakaroon ng pagkikipag-communication sa iba, at kung hanggang saan yung capacity mo para makipag-usap sa iba, at alam mo kung ano yung mga bagay na nagagawa mong tama, alam mo rin yung mga bagay na nagagawa mong mali, kung paano ka makipag-usap. Yun yung mahalaga sa soft skills, kung paano mo na-evaluate ang sarili mo, kung paano maging effective sa sa mga tao, sa pagkakakilala mo sa sarili mo, at aware ka sa kung ano yung dapat mali at dapat mong tamang gawin. Yung ini-evaluate mo yung sarili mo para makapag-adjust ka. At yung pangalawa, yung networking building. Ito naman, i-perform mo yung sarili mo na kailangan mong gawin na meron kang kasama. Yun yung mga taong pwede makatulong sa'yo, at maraming mga bagay na hindi mo kayang gawin mag-isa lang, kaya kailangan mo ng kasama, kailangan mo ng mga member, or kailangan mo ng mga taong makakatulong sa mga ginagawa mo. At yun yung isa sa mga soft skills na kailangan matutunan. Magkaroon ka ng pakikibaka sa iba, kumbaga pakiki-collaborate. Then yung empathy, kailangan natin ng ability to place yourself in another shoes. Kumbaga parang maunawaan mo kung ano yung sitwasyon or katayuan ng tao na nakakasalamuha mo. Marunong kang sukat ng isang tao kung ano yung kalagayan niya, kung nasaan siyang estado, or nasaan siyang katayuan ngayon. Kung mauunawaan mo sila, at yun yung part ng pagiging
pagkakaroon ng soft skills kasi minsan meron tayong mga sitwasyon, iba't ibang sitwasyon, iba't ibang problema na kinakaharap. So, kailangan nating isalugar yung mga nararamdaman nila, yung mga nararamdaman ng bawat isa para maintindihan natin sila kung ano yung pinagpuputan nila, kung saan sila nanggagaling. At isa yun sa mga skills na kailangan mong makisimpatya sa iba. So, meron tayong iba't ibang attitude. Kaya kailangan nating matuto or kumbaga, paano natin sila maintindihan kung ano yung pinagdadaanan nila, kung bakit sila ganyan, at kung ano yung kalagayan nila sa ngayon. Kasi mas mauunawaan mo kung ano yung actions nila. At ang sunod ay ang pagkakaroon ng skills na critical thinking. Ibig sabihin, meron kang idea sa isang projects or sa company, sa businessman o sa mga ginagawa mo na kailangan mong maging isang leader. So, kailangan marunong kang mag-decide ng critical decisions, critical thinking na kailangan natin sa isang kung paano ka mag-decide ng tama at tamang lugar at tamang tao, na yun yung kailangan na magiging aware ka sa lahat ng bagay. Yung pagkakaroon ng critical thinking ay isa yun sa mga kailangan mong i-practice ng pagkakaroon ng soft skills. Kasi kinakailangan mo siya sa sitwasyon na may mga sitwasyon na hindi mo inaasahan. So, kailangan mo mag-decide ng mabilisan. Kaya nga critical. Kailangan ka maging active at magkaroon ng yung makipag-participate ka. Hindi ka pwedeng tutunganga ka lang. Kailangan natin na maging proactive. Yung isa ka sa magiging able or kailangan ka makatulong or ikaw yung mag-initiate ng mga bagay na kailangan mong gawin, yung nakaya mo. At makakatulong ito sa mga tao na sila yung nakakataas sa'yo. Kasi magkakaroon ka ng yung parang meron kang alam, meron kang self-manage na kahit hindi ka utusan, alam mo yung gagawin mo. At isa pa sa soft skills na kailangan mo matutunan ay isa sa ito sa pinaka-importante, kung paano ka mag-manage ng time mo, kung ano yung ipa-priority mo, kung ano yung ipa-focus mo, at kung ano yung importanteng kailangan mong gawin sa mga sitwasyon na kailangan mo. Kasi yung time management, yan yung resources na kapag in-spend mo yung mga time mo sa mga walang kabuluhan ng bagay. Kasi ang oras kapag ka nagamit na yan, hindi mo na yan maibabalik. At yung panahon na dapat inaayos mo yung time mo, kailangan binibigyan mo ng pansin kung paano mo ginagamit yung oras mo. At ito din yung one of the reasons kung paano tayo mag-grow, kung paano natin minamanage yung oras natin na maging makabuluhan. At nagiging disiplinado tayo sa mga oras na meron tayo.
kailangan maging valuable bawat oras na nangyayari or dumadaan sa buhay natin. Kung babaliwalain natin, marami tayong mga bagay na hindi magagawa. Maraming masasayang na oras na hindi natin alam na importante ang oras, na kailangan gamitin natin yon sa tamang panahon, na pinapahalagahan natin ang bawat segundo, bawat minuto, bawat oras na dumadaan, kasi lahat ng plano natin or lahat ng actions natin kailangan merong patutunguhan. So kailangan natin matutunan yung mga essentials ng or yung mga skills, yung hard skills at soft skills na kailangan natin matutunan para magkaroon tayo ng successful na sa mga in nating achievements or mga goals natin sa buhay. Kung paano natin i-practice yung mga skills natin para tawagan tayong skilled person. Marami tayong alam at marami tayong pwedeng ibigay or mga natututunan na kailangan din natin sa pang-araw-araw na buhay natin.